Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Dalawang estudyante sa Tacloban bigla na lang namaril sa loob ng classroom. Tatlo ang patay habang 7 iba pa ang sugatan. Ang latest sa pumaril na yan, ihahatid ng News 5 Visayas live. Sa Cavite naman, grade 11 student sinaksak ng kaeskwela sa loob din ng paaralan. Ito pa isa, ilang guro sa isang public school sa Parañaque may ginagawa umanong kahalayan sa loob ng paaralan. Mga estudyante nagprotesta para panagutin ang mga sangkot umanong teacher. Bagyong Francisco, posibleng maging super typhoon habang lumalapit sa Cagayan. Ang babaeng yan sa kulungan ng bagsak nang hindi magbayad matapos magpa-rebond. Ito naman ang viral. Artist na gumawa ng mga estatwa ng mga sikat, nagsalita na laban sa mga nambabash sa kanyang mga obra. At eto na nga, Coco Martin's Sigabo mapapanood na mamaya dito sa TV5. Mga fans ni Gabo, excited na! Pinutakte ng reklamo online ang dalawang guro sa isang paaralan sa Parañaque dahil yan sa ginawa umano nilang kahalayan sa mga high school students. Kaya naman ang mga estudyante at alumni ng mismong paaralan nagprotesta para panagutin ang mga sangkot na guro. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Lunes na Lunes, kinalampag ng ilang estudyante, alumni at mga miyembro ng Kabataan Party List Municipal ang Parañaque National High School o PNHS Main kaugnay sa mga reklamong sexual harassment o pang-aabuso umano ng ilang guro roon sa kanilang mga estudyante. Sana po, magpalagot na ng totoo. Kasi mag-over after natin po, mag-over after all these times, all these years. Para po ito sa mga pinakit, sa bawat iyak, sa bawat luha, sa bawat kahihiyan, sa mga bawat estudyante, hindi na pumapasok dito dahil sa global. Bantay sarado naman ng mga pulis ang protesta. Nitong weekend sa isang Facebook group na may mahigit 23,000 members, umulan ng reklamo, screenshots at mahalay na videos ng ilan daw guro kasama ang ilang estudyante. 2 guro ang pinuputakti ng reklamo sa naturang FB page. At dahil nag-viral yan online, nag-imbestiga ang PNHS Main kahit wala pa silang natatanggap na anumang formal na reklamo. Sa inisyal nilang pagsisiyasat, isang lalaking Master Teacher 2 ang gumawa umano ng kahalayan sa ngayon lalaking grade 11 student. Nagsimula raw ang pang-aabuso noong grade 10 pa lang ang biktima. Kaya panawagan ng mga nag-rally. Gusto talaga namin is matanggalan po ng lisensya po talaga yung naturang teacher na yun. Nakakaranas sila ng mga ganong pang-aabuso, tapos natatakot sila. Sa ngayon, nakipag-ugnayan na raw ang Child Protection Committee ng school sa mga magulang at mismong estudyante. Sinuspindi na rin muna ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Kanina, kinausap ng mismong school principal ang ilang estudyante at mga magulang. Dito inilatag ang Safe School Reporting System para malaman ng paaralan sakaling may iba pang mga nabiktima ng karahasan mula sa kanilang mga guro. Mananatili raw itong ligtas at confidential. Dahil sa insidente, hindi naman maiwasang mangamba ng ilang magulang. Po, syempre nakakatakot po yung sa ngayong panahon po yung nangyayari po is nakakatakot po sa aming mga magulang. Hindi na po safety sa mga anak namin yung nangyayari po. Sinusubukan ng News 5 na makuha ang panig ng mga gurong pinangalanan online pero wala pa silang tugon at nag-deactivate na rin ng social media accounts. Maging ang pamunuan ng paaralan, tumanggi rin munang magsalita sa harap ng kamera. Pero sa isang pahayag, sinabi ng PNHS Main na nakikiisa sila sa pagsugpo sa anumang uri ng karahasan sa loob at labas ng campus. Nananatili rin doon nilang prioridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral.
Siniguro rin ng paaralan na mananagot ang sino ang mapatunayang lumabag sa umiiral na batas at polisiya ng DepEd. Sa kabila nito, nababahala rin daw ang paaralan sa kaliwat ka ng online harassment, cyberbullying at pagbabantang natatanggap nila mula sa mga anonymous account. Kaya panawagan nila sa mga cybercrime agencies ng pamahalaan, matutukan din daw sana ang insidente. Sa lakas ng ugong ng issue, umabot na rin ito sa Department of Education ng Parañaque. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa mga otoridad at nagsasagawa ng hiwalay na investigasyon. Hinihikayat naman ng DepEd Parañaque na i-report sa kanila ang sino mang may impormasyon sa naturang issue at isend po yan sa mga email address sa inyong screen. Paniniguro ng ahensya, ituturing na confidential ang lahat ng impormasyong inyong ibibigay. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa Cavite naman, 2 grade 11 students ang nagbugbugan hanggang sa naglabas ng kutsilyo ang isa at nanaksak. Kabilang sa tinitignang motibo sa krimen, ang away ng mga grupong kinabibilangan ng suspect at biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. 2 saksak sa likod at hiwa sa braso ang tinamo ng grade 11 student na yan ng Cavite National Senior High School sa Cavite City. Ang sumaksak sa kanya, kaeskwela niyang nasa grade 11 din at kapwa 18 anyos. At sa mismong loob ng paaralan naganap ang insidente. Break time daw noon nang magpambuno ang suspect at biktima sa second floor. Na-pin down po itong nanaksak at nung siya po ay nakahiga habang siya ay sinusuntok nung ating pong victim, doon po siya naglabas ng patalim po niyan. Agad isinugod sa ospital ang biktima habang binitbit ang suspect sa guidance office at ipinatawag ang magulang. Tingin ng mga otoridad, away ng 2 grupo ang ugat ng gulo. Ang punot dulo po ng gulo po, ng away po ay away sa labas po ng school. Grupo-grupo po sila na may hidwaan at nagpanagpo po sa eskwelahan. Patuloy na nagpapagaling sa bahay ang biktima. Ang suspect naman na nasa kustodiya na ng pulisya, sa korte na lang daw magpapaliwanag. Pasensya na po doon sa pamilya po ng aking nasaksak. Kung ano po yung maging tatanggapin ko naman po ng buhol sa puso po. Mahaharap siya sa reklamang frustrated homicide. Matatandaan nito Martes lang nang mapaulat ang isa ring insidente ng pananaksak sa isang eskwelahan naman sa General Trias kung saan 7 ang napaulat na nasaktan. Dahil sa mga insidenteng ito sa Cavite, agad na ipinag-utos ni PNP Chief Police General Milencio Nartates Jr. ang mas pinaigting na pagbabantay ng kapulisan sa mga eskwelahan. Patuloy aniya ang PNP sa pagtitiyak na ligtas ang paaralan sa lahat ng mag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita, inaatake na raw ng fake news ang ilang House prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa pagpapatuloy ng pre-trial, tila nag-aagawan daw sa testigo ang prosekusyon at defense team ng bise. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Yan ang belta ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro sa kumakalat online na kinain umano siya ng buhay ng isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte noong unang araw ng pre-trial conference ng impeachment. Giit ni Luistro, inaasahan na niya ang mga ganitong klase ng social media operations. Maging si Senate Secretary Renato Bantog Jr. itinanggi ang kumakalat na chismis. Lawyers gathered together in a room, you can expect that, no? It will be unusual if there will be no exchanges between lawyers. So nothing unusual, nothing extraordinary. It's something that you expect whenever lawyers discuss. Sinubukan naman ng News 5 na kunan ng pahayag ang Lead Defense Counsel ni VP Sara pero wala pa siyang pahayag. Pero nauna na ring sinabi ni Attorney Michael Poa noong 1 linggo na normal lang ang nangyayaring diskusyon. Hindi naman tense, that's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan. No? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Ngayong ikalawang araw ng pre-trial, napag-usapan ang pagkakasunod ng articles of impeachment at mga ipipresentang ebidensya.
Ayon kay House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Alonto Adyong, una nilang ilalatag ang aligasyon ng umano'y assassination plot o yung pagtatangka ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang video ng bise noong 2024. Kaya ayon kay Congressman Adyong, ito ang pinakamadaling ipresentang ebidensya at pinakamadaling patunayan dahil kumbaga, the video speaks for itself daw. Sunod namang lalataga ng ebidensya ng prosekusyon ang alegasyon ng umano'y maling paggastos ng confidential funds at umano'y panunuhol sa DepEd officials. At pinakahuli ay ang article ng umano'y di maipaliwanag na yaman at di pagdedeklara ni VP Sara ng mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, ang bagong talagang legal spokesperson ng prosecution na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. kinuwestiyon ang pagtalakay agad ng defense team tungkol sa 2/3 na botohan ng senator judges. Kailangan kasing makalabing-6 na boto para makonvict si VP Sara. Bagay na pinalagan agad ng prosekusyon dahil hindi naman daw ito mapagdidesisyonan ng clerk of court. It would not be proper for us to talk about it at this point. But what I can say, is that the intention of the prosecution is to make sure that we'll be able to establish a compelling case backed by overwhelming evidence. Isa pang kinuwestiyon ng bagong spokesperson ang pangungopia umano ng witnesses ng defense team. Aabot daw sa 51 ang common witnesses ng magkabilang panig. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if they will just be a duplicate of statement of another witness. Pero ang defense hindi raw maintindihan ang issue ng prosekusyon sa common witnesses. Pero handa raw silang sumagot kung hihingan sila ng komento ng Senate Impeachment Court tungkol dito. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation. If they do, and if we are asked to comment, we will comment. Sa usapin naman kung gaano tatagal ang impeachment trial ni VP Sara, nagkakasundo si Congresswoman Luistro at Attorney Powa na hindi sasapat ang 3 buwan para sa impeachment trial ni VP Sara. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. But nevertheless, the number of trial dates for the prosecution and the defense is subject to the discretion of the impeachment court. Talagang we're trying to speed things up. We're trying to expedite everything. Wala namang gustong tumagal ito. But again, hindi rin pwedeng madaliin. Siyempre, it's all part of due process. Hanggang June 25 ang nakatakdang araw para sa pre-trial conference. July 6 naman, inaasang mag-umpisang gumulong ang mismong paglilitis kay VP Sara kung saan Senado ang tatayong impeachment court. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tinambangan at biglang pinagbabaril ang isang lalaking tindero sa Las Piñas. Ang suspect, kabit pala ng misis ng biktima at tila pagod na sa 3 taong tagong relasyon nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Pasado alas 4 ng madaling araw nitong Huwebes, nakunan sa CCTV ang lalaking nakahoodie na yan sa Barangay Pilar sa Las Piñas City na parang may inaabangan. Maya-maya, may dumating na L300, magdi-deliver dapat yan ng isda sa talipapa sa lugar. Sinundan ng lalaki nakahoodie ang sasakyan habang pumaparada. Pinagbabaril na pala ng sospek ang sakay ng L300. Saka mabilis na tumakas sakay ang motorsiklo. Patay ang 49 anyos na lalaking biktima na napag-alamang fish vendor. Sinugod pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay dahil sa tindi ng tamas sa ulo. Agad namang natunton at naaresto ang sospek. Na-recover sa kanya ang isang baril at mga bala, pati ang hoodie niyang suot at motor. Sa investigasyon, napag-alamang 3 taon na palang may relasyon ang sospek at ang misis ng biktima. 3 buwan daw minamanmanan ng sospek ang biktima bago gawin ang krimen. Kasi daw yung makikita mo yung how professional sa pag-execute ng plan niya is talagang pulido.
simple lang. Parang wala nga nangyari. Right after ng normal lang siyang sumakay sa motor. Base sa salaysay ng suspect sa mga pulis, nagawa niyang patayin ang biktima dahil sa awa sa kalaguyo tuwing inaaway siya ng biktima. Yung crime of passion. Because every time that itong asawa ng victim is encounter na nag-aaway sila, siya ang nagsusumbong itong asawa ng victim doon sa suspect. So ayon sa kanya is naawa daw lang siya. Yun lang ng reason niya kaya nagawa dahil naawa daw siya. Maharap ang suspect sa kasong murder at illegal possession of firearms. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Patay ang isang rider at angkas nito matapos sumalpok sa gutter ang sinasakyang motorsiklo sa Quezon City. Walang mga helmet at nakainom pa ang dalawa ng madisgrasya. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Nakatayo ang tatlong lalaki na ito sa gilid ng San Mateo Road sa Batasan Hills, Quezon City, madaling araw nitong Hunyo 21. Ilang sandali pa, makikita ang motor na ito na mabilis ang andar pababa ng kalsada. Hanggang sa sumalpok ito sa gutter at nawala na ng kontrol. Ang lalaking ito nagawa pang makaiwas. Pero ang dalawang kasama niyang nakatayo, natumbok ng motorsiklo. Patay ang dalawang sakay ng motor habang sugatan ang dalawang nabangga nila. Kwento ng kinakasama ng lalaking angkas, naghatid pa raw ito ng pagkain sa kanila bago mangyari ang aksidente. Hindi ko rin po alam kung saan nagpunta. At hindi ko rin po alam kung paano nangyari din po. Ganun na po nangyari rin po na nabalitaan na lang din po namin na aksidente na rin po yung asawa ko. Sobrang hirap po talaga sa amin kasi parang biglaan po sa amin. Nung kinagabihan po, kasama lang po namin siya. Ngayon po parang ang hirap po talaga kasi dalawa po yung anak ko, maliliit pa rin po. Kaya sobrang hirap po talaga. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 5, nakainom raw ang dalawa bago mangyari ang insidente. Ayon po doon sa aming pag-iimbestiga, pagtatanong-tanong namin doon sa bystander nung pinangyarihan ng aksidente, kinumpirma din po ng kapamilya na yung daw po dalawang nagmotor ay galing nga daw po sila sa kasiyahan. So kaya po sila ay nakainom ng kaunti. So nung nangyari din po yung aksidente ay wala po silang mga suot na helmet. Patuloy namang nagpapagaling ang dalawang nadamay sa disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Malagim na trahedya ang sinapit ng 3 estudyanteng namatay at 7 na sugatan sa loob ng kanilang eskwelahan sa Tacloban City sa Leyte. 2 magkaibigan kasi ang walang habas na namaril kaninang umaga. Live mula sa Tacloban City, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 stringer April Cuesta. April, ano ang update dyan? Cheryl, base sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, pagmamayari ng isang babaeng pulis sa Eastern Visayas ang isa sa mga baril na nakumpiska mula sa mga sospek. Pamangkin di umano ng pulis ang 14 anyos na gunman. Habang ang isa pang baril naman ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. And di pa tiyak kung paano nakuha ng 15 anyos na sospek ang nasabing baril. Umiiyak sa takot habang nagtatago sa ilalim ng lamesa ang mga estudyante sa Tacloban City. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Ang isang nakapwesto malapit sa pinto, tinamaan ng bala. Nagtakbuhan palabas ang mga estudyante at guro. Sa video na ito, kita rin na buhat-buhat ng ilang estudyante ang dugoang babaeng kaeskwela nila. Agad dumating ang mga otoridad para i-secure ang lugar. Ang mga magulang napasugod din sa labas ng paaralan. Isang dugoang babae rin ang inilabas sa isa sa mga classroom. Ayon sa Police Regional Office Eastern Visayas, 3 ang patay habang 7 ang sugatan. Agad namang naaresto ang isa sa 2 gunman sa loob ng paaralan. Habang sumuko naman ang kasamahan niya.
Sa panayam ni News 5 anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, sinabi ng Tacloban Police na pawang grade 9 at 10 students ng nasabing paaralan ang mga namaril. Mga lalaki po ito, nasa 14, 15 po, magkaibigan po ito sila. Random lang po ito na namaril doon sa loob po ng classroom. Base sa investigasyon, planado ng mga sospek ang pamamaril. Pinost nila, nag-selfie sila na nakahamot na po sila. This could be connected to a bullying incident. May nakita po tayong mga pinost na violent videos, mga pertaining to guns, video of him firing a gun. So ito ay very obviously red flags. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 2 estudyante at sumasailalim sa interrogation. Nilinaw naman ng Tacloban LGU na ang ilang sugatan ay hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagtakbo palabas ng paaralan. Agad namang sinuspindi ang klase sa naturang paaralan, pati na rin sa mga kalapit na eskwelahan. Ngayon mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers. They were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education para ma-assist sila. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kung kanino ang mga baril na gamit at kung paano ito naipasok sa paaralan. Yung school is marami siyang entrance and exit and they only have one security guard na na-deploy. Tapos during the time of incident, nandun sa guard post yung security. At around 9 a.m. kaya siguro hindi nila masyadong strictly na implement yung frisking. Panawagan naman ng isa sa mga ina ng nasawi. Inaaro po gusto ko lang at tumakasuhan ang tag-iyahad to nga mga pusil. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education Eastern Visayas sa pulisya kasunod ang nangyaring pamamaril. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa Department of Social Welfare and Development para mabigyan ng psychosocial support ang mga estudyante, guro at iba pang tauhan sa paaralan na nakakita ng insidente. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Education sa mga kapulisan sa nangyaring pamamaril. Nakipag-usap na rin po sila sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development para naman sa psychosocial support ng mga estudyante, guro at tauhan na nakakita ng nasabing insidente. April, may impormasyon na ba tungkol nga dun sa pulis na tita ng isa sa mga suspect, di ba? Kung saan nga daw nakuha nila yung mga baril, anong reaksyon dyan ng pulisya? Opo. Sa ngayon po, hinihintay pa po namin yung another statement po ng Tacloban City Police Office po sa ngayon. Wala pa po kasi silang nilalabas po na statement regarding naman po doon sa may-ari po ng baril o kung saan nakakuha ang suspect. At April, nasa investigasyon pa rin, ongoing pa rin yung investigation ng mga pulis, pero may mga ibinahagi na ba silang iba pang impormasyon mula doon sa mga salaysay ng mga nakakita ng insidente? Base naman po sa pag-iikot ko kanina, hindi naman po ito as in yung official na statement ng mga kapulisan, pero naikot ko po at may mga nakausap po ako na mga magulang at mga estudyante. Medyo grabe po talaga ang experience nila doon sa pamamaril kasi nga umiikot lang itong mga estudyanteng ito, yung 2 estudyante na may dalang baril mula yung blue na room from grade 7 to grade 10 at hindi nila nabuksan kasi nga medyo nakaredy yung mga estudyante at yung mga teacher dun sa mga classroom. Inilak nila lahat at pumunta sila sa floor at dun po sila dumapa po sila doon para hindi sila
matamaan ng bala. So dun sa pinaka-last na mga room sa grade 9 and 10, dun po nakatama na kasi nga yung mga kabataan nagulat o nang biglang pilit na pasukin yung classroom at dun nga may mga natamaan na mga estudyante. Sabi din ng mga magulang, malaki o grabe ang trauma na na-experience ng kanilang mga anak. Pati nga rin sila ay napatakbo dito sa eskwelahan para tingnan kung kumusta ang kanilang mga anak. Pero after nung nahuli yung mga suspect, yung mga guro, nung makita nila na secure na, unti-unti nilang pinauwi yung mga kabataan. At yung mga staff naman naiwan sa paaralan at nagkaroon sila ng mga sunod-sunod na conference. April, doon base sa mga nakalap mo na impormasyon mula doon sa mga guro or estudyante at magulang na naroon sa pinangyarihan. So, paano daw nagsimula? Sinimulan nilang mamaril? Nandun sila sa loob ng classroom? Tapos lumabas sila at inisa-isa nila yung mga classroom pa na nakahilera? Miss Cheryl, nag-ikot daw po itong mga kabataan ito dun sa blue na room o mga classroom. At isa-isa, dun sila nag-random na bumaril po. Oo, hindi nila masyadong kilala yung mga nandun, pero binaril nila isa-isa. Tapos natagap ko rin, meron daw silang, kasi di ba bullying, Miss Cheryl, yung meron silang parang target. Oo, pero himala naman pong nakaligtas yung target na yon at ibang mga estudyante o random na mga estudyante yung nabaril kasi nga siguro na-disappoint sila. Hindi lang po natin alam kasi mga kabataan ito at hindi naman po sila pwedeng makausap sa ngayon. So yun ang kwento na parang tina-target nila, yun ang bubuli sa kanilang dalawa? Yun po, opo, yung sinabi ng kapulisan regarding sa bullying. Okay. Yun po yan, yung target. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na makausap yung kanilang mga magulang nitong mga suspect or yung mga biktima rin, yung mga nasaktan at nasawi? Kanina po, mga 5:00 ng hapon, nakita namin na pumasok yung mga magulang ng dalawang dead on the spot o dun sa mga room sa grade 9 and grade 10. Nakita natin kung paano sila umiyak, kung paano galit na galit o sobrang galit na galit yung tatay. Hindi na namin po malapitan kasi nga po sumisigaw at umiiyak na po yung nanay. And then humihingi po talaga siya ng hustisya sa nangyari sa kanyang anak at pinupunto niya po na saan nakuha ng mga kabataan yung mga baril na yon. Bakit nadala nila sa paaralan at dapat din daw managot ang mga may-ari ng baril na yon kasi pinabayaang ipahawak sa mga menor de edad. Maraming salamat, News 5 stringer April Cuesta. Umaasa raw si Senador Robin Padilla na magkaroon ng special session para amyendahan ang Juvenile Justice Law kasunod ng pamamaril ng 2 estudyante sa Tacloban. Ayon naman sa may akda ng nasabing batas na si Senador Kiko Pangilinan, sakop na ng Juvenile Justice Law ang nangyari sa Tacloban. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Jazz Paredes. Malalimang pag-iimbestiga ang ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pamamaril sa isang public school sa Tacloban, Leyte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos din ni PBBM ang proteksyon at kaligtasan sa lahat ng lugar, opisina, establishmento lalong-lalo na sa mga paaralan. Kaugnay niya, naatasan na raw ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga police investigator na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng paaralan kung saan nangyari ang pamamaril. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Education para sa pagpapaigting ng proteksyon ng mga estudyante, guro at iba pang school personnel. Nagpaabot ng pakikiramay si DepEd Secretary Sonny Angara sa mga pamilya ng mga nasawi sa insidente ng pamamaril. Ayon sa kalihim, papunta na siya sa Tacloban kasamang iba pang opisyal ng DepEd para magbigay ng tulong sa mga apektado lalo na sa mga naospital. Matapos naman ang insidente, iminungkahi ni Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability o edad kung kailan maaaring panagutin sa krimen ang mga menor de edad. Sana raw ay magkaroon ng special session nito. Marami na akong ipinopost patungkol sa mga nangyayari sa ating kabataan. Merong ng rape, pinatay, merong nang hold up ng jeep. Ito, latest na naman. Kaya sana ang aking hingi
na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. Ni-amend na natin yung juvenile ano na yan. Kasi talagang ang dami na nasa mukha na natin 15 taong gulang ang isa sa mga gunman sa Tacloban na maaaring managot sa batas sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Law. Ang principal author ng batas na si Senador Francis Pangilinan nagpaabot ng pakikiramay sa mga nasawi at kinundi na ang pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Nananawagan din siya ng mabilis na pagpuputupad ng Juvenile Justice Law. Giit pa ng senador, hindi pwedeng pakawalan ang mga sospek dahil minor de edad at dapat dumaan sa prosesong itinakda ng batas. Mariin ding kinundina ni Senador Mark Villar ang karumal-dumal at walang saysay na pamamaril. Hindi raw dapat mangyari ang pagkawala ng mga buhay sa lugar na dapat ay ligtas na kalungan ng pag-aaral at paghubog ng kinabukasan. Nagpaabot ng pakikiramay ang The Boy Scouts of the Philippines, Tacloban City Council sa mga biktima ng pamamaril. Nilinaw din nilang hindi nila mga miyembro ang sangkot sa pamamaril. Ang isang volunteer group na Kabalikat Civicom Youth, nilinaw na hindi nila miyembro ang isa sa mga sospek, bagamat nag-apply daw ito sa kanila. Hindi na raw ito tumuloy sa panel interview at assessment ng kanilang interview committee. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Jas Paredes, News 5. Patay sa pananaksakan 3 magkakamag-anak sa loob mismo ng kanilang bahay sa Talisay, Batangas. Suspect sa krimen ang lalaking irereklamo na sana nila sa mga otoridad dahil sa panghahalay umano nito sa anak ng isa sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. Sa burol na ito sa Barangay Aya, Talisay, Batangas, hindi lang isa, kundi 3 ang pinaglalamayan. Sila ang pamilyang nabiktima ng masaker. Nakahandusay, duguan at wala ng buhay. Yan ang kalunos-lunos na sinapit na mag-ina na yan. Bukod sa kanilang dalawa, patay din ang 2 taong gulang na batang lalaki, ang anak at apo ng mga biktima. 7 ang naninirahan sa bahay na target umunong patayin ng sospek. Kabilang dito ang 5 minor de edad, ang nanay nila at isang senior citizen. Narinig ng 2 minor de edad ang kaguluhan sa kabilang kwarto, kaya tumulod sila sa bintana at humingi ng tulong. Sa first floor, wala namang dugo o kung ano man. Walang commotion. Pag akit mo sa second floor, doon na bumulaga sa akin. Ang 3 bangkay na nakadapa at saka isa'y nakahiga doon sa taas ng hagdan. Agad naman tinugis ng mga otoridad ang sospek na naaresto sa loob ng 1.5 oras. Siya ang kinakasama ng kapatid ng isa sa mga biktima. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad, minasakir ang pamilya para hindi mabunyag ang isa pang krimen nito, ang panghahalay. Sa takot niya na siya'y magkakameron ng kaso, kaya ang gusto niya, i-erase niya yung pamilya ng mga to. Kasi alam niya na wala namang kasamang lalaki yan, so kayang-kaya niyang gawin. Sa imbestigasyon ng mga pulis, nakatakda umanong magsampa ng reklamong rape laban sa sospek ang mga biktima dahil sa panghahali nito sa isa sa mga anak ng 35 taong gulang na nasawi. Tumanggi namang magsalita sa harap ng kamera ang sospek. Totoo po ba yun, sir? Yun po ba yun, sir? Labis ang hinagpis ng pamilyang naulila, lalo na ang ama ng 2 taong gulang na nasawi. Bibi siyang bata, masayahin siya. Yan ay pagka yung nakakasumpong sa akin, sasabihin, Linda, tatalikod na sa akin bago maya yayapos na sa akin yung bata. Sobrang sakit. Sobra. Dahil yung bata, idinamay niya, wala namang kamuang-muang. Nakakulong na sa Talisay Municipal Police Station ang suspect na mahaharap sa reklamang murder at frustrated murder na non-bailable, habang patuloy pa rin ang investigasyon sa reklamong rape ng nabiktimang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Kabilaan ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila. Pati poste ng kuryente napabagsak ng malakas na hangin. Sa gitna yan ng biglaang buhos ng malakas na ulan. Narito ang Frontline Report. Sinalubong ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon. Kaya naman maingat na nagmaneho ang mga motorista sa EDSA Quezon City. Sa lakas ng ulan, napasilong muna ang ilang rider sa mga overpass. Nagtuloy-tuloy pa ang ulan hanggang gabi, kaya binahana rin sa bahagi ito ng Gregorio Araneta Avenue at Victory Avenue.
kaya mabagal ang naging usad ng mga sasakyan. Sa Malabon City, agad ding bumaha sa barangay Tugatog. Lumundo na rin ang poste ng kuryenteng ito sa barangay Maysilo. Bahagya nitong nadaganan ng nakaparadang tricycle. Ayon sa barangay, 3 poste ng kuryente ang bumagsak, bunsod ng malakas na hangin at ulan. Wala namang naiulat na nasaktan at agad din itong inaksyonan ng Meralco. Sa isang mall naman sa Malabon pa rin, sumisipol na ang malakas na hangin. Sa lakas din ng hampas nito, halos tangayin na ang roll-up door. Ayon sa uploader, tumagal daw ang malabuhawing lagay ng panahon ng halos 10 hanggang 15 minuto. Nag-brownout na rin daw sa mall ng mga oras na yon. Nagkalat din daw ang mga yero at tangkay na mga puno. Yan din ang naging eksena sa Pasig. Nabuwal pa nga ang isang puno at humambalang sa daan malapit sa residential area. Nadaganan ng mga sanga pero hindi naman napuruhan ang sasakyan na yan. Ang mga pedestrian naman sa ilalim ng LRT station sa may Baclaran sa Parañaque napilitang lusungin ang baha. Sa Barangay Addition Hills sa San Juan City, makikita ang ilang batang lumalangoy sa baha. Ayon sa MMDA, kabilang sa nagdulot ng baha sa ilang lugar sa Metro Manila ang mga bumarang basura sa mga drainage. Nagbabalita mula sa Frontline, kay Tobias, News 5. Weather update tayo mga kapatid, sumailalim nga sa rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo, ito pong bagyong Francisco. Mula sa 155 km per hour na lakas ng hangin kaninang tanghali, umabot na po yan sa 175 km per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna na may mga pagbugsong umabot sa 215 km per hour. Ito po ay malapit na sa Super Typhoon category ng Pag-asa. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 535 kilometers east ng Tuguegarao City, dyan po sa may Cagayan, at patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito pong bagyong Francisco sa ngayon ay hindi natin inaasahang maglandfall o tumama sa lupa, pero yung kanyang outer wind field at panglabas na kaulapan ay sumasabit po sa ilang bahagi ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon at nagpapalakas din po yan o humihila ng habagat o southwest monsoon na nakakaapekto po o nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Maliban sa bagyong Francisco, meron din tayong binabantayang low pressure area dito po sa labas ng ating area of responsibility na medyo malayo pa naman at huling namata ng Pag-asa sa layong 2,665 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito pong low pressure area na ito ay nasa katamtaman po ang tsansa maging bagyo, pero sa ngayon hindi po yan natin inaasahan pumasok sa loob ng ating PAR. Pag-akyat po ng bagyong Francisco, susunod lamang po itong low pressure area na ito patungo rin po dito sa southeastern portion ng Japan. Sa ngayon, ito pong bagyong Francisco ay inaasahan natin na kumilos pa itaas, papalapit dito sa area ng Batanes. Yan po ay pinakamalapit sa ating landmass o kalupaan. Maaring bukas at kikilos pa po yan o mabagal na kikilos, papaakyat patungo dito sa southern portion ng Japan. Sa ngayon, yung kanyang panglabas na kaulapan at outer wind field ay nagdudulot na po ng mga posibleng pag-ulan sa ilang bahagi ng Cagayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Samantalang yung kanyang buntot naman o inflow ng hangin ay nagdudulot din po ng mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa ilang areas ng Isabela, Aurora, kasama na po dyan ang Bicol region. Habang kumikilos po itong bagyong Francisco, magpapatuloy din po yung magpalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Na siya naman po nagpapaulan dito po sa malaking bahagi ng Mindanao. Possible po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, dulot ng ating habagat, lalong-lalo na sa Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Visayas, kasama na rin po dyan, o lalong-lalo na sa western section ng Visayas at Mimaropa area. Ay yung ating mga katamtaman hanggang sa kuminsan malakas sa pag-ulan ay concentrated dito sa area ng Occidental Mindoro. At habang patuloy na umakyat, ito pong bagyong Francisco, possible na rin po yung ating mga scattered rains o kalat-kalat na pag-ulan sa Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas, including Metro Manila. Mula bukas po hanggang Wednesday, mas tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan at mas magiging maulap na po yung ating panahon. Kaya pagandaan po natin yan mga kapatid. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa mga areas ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at ang malaking bahagi nga ng Central Luzon. At mula ngayon hanggang bukas, magpapatuloy din po yung ating mga posibleng kalat-kalat na pag-ulan at mga pabugso-bugsong hangin dito po sa Cagayan, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon habang unti-unting kumikilos. Ito pong bagyong Francisco. Ito na po yung kanyang direct effect o yung kanyang epekto ng kanyang panglabas sa kaulapan at yung kanyang outer wind field. Yung kanyang pinakamalalakas na hangin o yung kanyang super typhoon na lakas ng hangin sa kabutihang palad po ay hindi natin inaasahang maramdaman sa malaking bahagi po nating bansa at sa ilong bahagi nating bansa dahil yung kanyang pong gitna ay nandito nga offshore at nasa dagat po. Kaya mga kapatid, pagandaan po natin ang mga posibleng epekto ng habagat at ang direct effect din. Ito pong bagyong Francisco.
Muli ito po ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Alam nyo ba na ang isang Coco Martin minsan daw palang nangarap na magkaroon ng karera ng gaya kay Piolo Pascual para maiahon ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya kahit pagja-janitor, pinasok na po ni Coco. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Kumbaga, napaka-bless lang nga natin na may trabaho tayo eh. Hindi pa ba natin aayusin? Hindi pa ba natin mamahalin yung trabaho ang ibinigay sa atin? Ganyan ang mantra ng nag-iisang hari na aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Bilang isang batang kalye, maagang namulat ang aktor sa hirap ng totoong buhay. Kaya rin siguro ganoon na lang ang pagpapahalaga niya sa kanyang trabaho. Anumang hirap ng buhay, tila hinanda raw siya ng kanyang mga pinagdaanan. Diba? Bali nang hindi ako nakapagtapos sa mataas na paaralan. Pero yung eskwelahan naman na pinag-aralan ko, yung kalye. Kwento ni Coco sa programang Julius Babaw Unplugged, walang patumangga niyang inalala ang kanyang dating pagsabak sa mga indie gay films. Sino mag-aakala na ang unang-unang pelikula ko, gay film? Hindi ko inakala na aabot ako dito kung saan ako. Kasi pag sinasabi ko, bilhin mo, pag ganun, sino first kiss mo sa showbiz, Alan Paule. Pero pang international ang level ng mga pelikula noon ni Coco. Katunayan, ilang beses silang na-nominate sa mga international film festivals. Ang movie nila ni Alan Paule na Masahista umabot sa Locarno Film Festival sa Switzerland, kung saan inisip daw noon ni Coco na mag-TNT na lang doon. Gusto mo nang mag-TNT? Oo. Ayaw mo na sa Pilipinas magtrabaho? Hindi, kasi nga, ang mindset ko, pag sa Pilipinas, hindi ko mabubuhay ang pamilya ko. Kaya gusto ko magsiman at magtrabaho sa abroad. Yun nga lang, hindi natuloy yan dahil nang manalo roon ang kanyang pelikula, umasa si Coco na ito na ang simula ng kanyang pag-angat. Malay mo maging Piolo Pascual ka pagdating mo sa Pilipinas. O, syempre nakainom ka. Nauto naman ako. Nagpatuloy siya sa paggawa ng indie films na kinilala sa iba't ibang bansa. Yun nga lang, hindi pa rin ito sapat. Kaya naisip niyang magtrabaho sa Canada bilang janitor at bilang TNT. Lumipad ako papuntang Alberta. Doon ako nagtrabaho for 9 months, nag-janitor ako. Tapos every Saturday and Sunday noon, housekeeping naman ang Makalipas ang ilang buwan, bumalik din sa Pilipinas si Coco at muling nakipagsapalaran sa mundo ng showbiz. Hanggang sa nabigyan na siya ng mga mas malalaking proyekto. At ngayon, pinapanood na siya ng milyong-milyon niyang mga tagahanga. At siguradong muli siyang susubaybayan sa prime time sa kanyang comeback action series na Sigabo. Susunod, nawawalang transgender na tagpuang patay. Suspect sa pagpaslang ang ex-boyfriend ng biktima. Sa pool sa CCTV, kotse nagliyab sa intersection. At bago ang premiere ng Sigabo, mga look-alike ni Gabo, aka Coco Martin, naglabasan na. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Haharangin daw ng Senate Minority Bloc ang balak ng majority na magtalaga ng ibang impeachment at presiding officer maliban kay Senate President Sherwin Gatchalian. Yan ang iginiit ni Senator Robin Padilla. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mahigit 2 linggo na lang simula na ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Pero hanggang ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ng mga senador at wala pang pinal na desisyon kung sino na ba talaga ang uupong impeachment presiding officer. Nauna nang sinabi ni Senator Ping Lacson na miyembro ng mayorya na posibleng ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Anila, bukod sa abogado, ay may karanasan na rin sa nakaraang impeachment trial ng namayapang si Chief Justice Renato Corona, si Escudero. Gayunman, sinabi ni Senate President Win Gatchalian, wala pang pinal na desisyon hanggang ngayon. Meron lang pong napag-usapan na about sa magpe-preside ng impeachment, sir? Wala pa. Wala pang pag-uusap. Until today, sir, ikaw? Yes. Kailan pag-uusapan yung about sa kung sino presiding officer? Wala pa. Pero para sa taga-minority bloc na si Senator Robin Padilla, malinaw na dapat si Senate President Gatchalian ang mag-preside sa impeachment trial ni VP Sara. May possibility daw na hindi si SP Win ang mag-presiding officer kasi yung majority gusto i-elect si Senator Chis Escudero. Are you amenable to that na iba ang mag-preside, hindi SP? Siguro ang dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. Hirit pa ni Padilla, tila hindi maganda na may ibang isinusulong na senador ang mayorya para maging presiding officer. Dapat kasi, baliktad Dapat yung majority, ini-encourage nila dapat si SP Win. Hindi nila, para sa akin, na-degrade yung tao. Matatandaan itong June 3, inamyendahan ng impeachment rules kung saan nakasaad na ang Senate President pa rin ang presiding officer, maliban na lang kung maghalal ang mayorya ng ibang senador para manguna sa impeachment trial. Handa naman daw ang kampo ni Senator Padilla na harangin ang anumang hakbang para magtalaga ng ibang senador bukod kay Senate President Gatchalian. Pupush ng ilang mga taga-mayorya na si Senator Chis ang mag-presiding officer, i-oppose po ba ninyo, sir? Or at least ng minority bloc? Kailangan namin i-oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Yung mga alam namin na, teka muna, parang wala yata sa konstitusyon yan. Patuloy naman daw ang paghahanda ni Senator Padilla para maging Senator Judge. Isang karangalan po sa atin, siyempre, maging Senator Judge. So, umasa po kayo na una sa lahat, ang dapat natin na ipangako sa taong bayan, tayo po ay patas. Tayo po ay parehas, wala po tayong tinititigan, wala tayong tinitingnan. Samantala, hindi pa rin natapos ngayong araw ang pre-trial conference para sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Napakarami raw kasing mga dokumento ang kailangang markahan kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Vice-Presidente. Umabot daw sa 4,000 documentary evidence sa prosekusyon at depensa. And your estimate is tomorrow matatapos? If tomorrow, it's still just a hope that we can finish by tomorrow. Bagamat hindi pa rin natapos ang pre-trial conference ngayong araw, kumpiyansa naman sa Senate Secretary Bantog na on track pa rin sila sa deadline na pagsusumite ng pre-trial order sa June 25. Lalamanin ang pre-trial order ang summation ng pre-trial conference. Gayon din ang napagkasunduan ng defense at prosecution teams at yung tinatawag na roadmap o yung direksyon na tatahakin ng paglilitis. Nilinaw din ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog na maaari pa ring magpatawag ng witness ang parehas na kampo kahit hindi nakasaad sa napag-usapan sa pre-trial conference. Yes, each would have to notify the other party at least 3 days before the presentation of their witness. So it's not surprise in that sense, no? It's just that given the amount of preparation that needs to be undertaken by both parties, then there may be some witnesses that would not be available or known to you at this point. So you make reservation. Para kay Attorney Bantog, fixed na rin daw ang July 6 na umpisa ng impeachment trial, pwera na lang kung babaguhin ang impeachment court. Ang napagkasundo ang schedule bago ang State of the Nation address ng Pangulo, Lunes hanggang Miyerkules, alas 2 ng hapon hanggang gabi ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ibinida naman ni Vice President Sara Duterte na napatakbo niya ang mga programa ng kanyang opisina sa kabila ng mga kontrobersyang ipinupukol sa kanya. Naging mas mapaghamon man ang pagpapatakbo ng ating mga programa dahil sa mga walang basihang batikos at sistematikong atake laban sa atin.
nanatili tayong matatag at tapat sa ating misyon na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino, lalo na sa mga higit na nangangailangan. Inilabas ang accomplishment report na yan ng bise habang gumugulong ang pre-trial ng kanyang impeachment case at ilang linggo bago magsimula ang kanyang mismong paglilitis. Nag-ugat ang impeachment case sa mga alegasyong hindi maipaliwanag na yaman, maling paggamit ng pondo ng publiko, bribery at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Una na yang itinanggi ng bise. Samantala nitong weekend, bumisita ang bise sa mga nilindol sa Mindanao kung saan nakita ang kanyang bagong gupit. Ang bise, back to short hair. Puspusa na nga ang paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Live mula sa Philoil Arena sa San Juan, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, anong mga aktibidad ng Gilas dyan ngayong gabi? Denise, mas tumitindi na nga ang paghihintay at paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa kanilang nalalapit na pagsalang sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa darating na Hulyo at anumang oras mula ngayon nga ay magsisimula na yung press conference with the players and the coaching staff para i-share naman sa atin yung kanilang magiging preparation for the upcoming tournament. Matapos nga ang naging winless campaign noong second window, back to the drawing board na ang ating mga pambato para sa pagnanais na mapagandang record patungo sa next round ng qualifiers. Noong nakaraang linggo, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang 12-man lineup para sa paparating na torneo. Sa pangungunayan, syempre, ni Noy P. Justin Brownlee. Muling sasalang ang kombinasyon ng mga veterano at mga batang players kagaya ni Troy Rosario, Dwight Ramos, EJ Edu, pati na rin sina Kevin Kiambao, Carl Tamayo at Junmar Fajardo. Samantala, papalitan ni Juan Gomez de Liaño si Scotty Thompson na may iniindang injury. Makakasama niya sa guard position sina Chris Newsome at RJ Abarientos. Magbabalik naman si Justin Baltazar para palakasin ang ating wing habang si big man Mike Phillips naman ang latest addition sa lineup. Sa ngayon, nasa third place tayo ng Group A kung saan bit-bit natin ang 2-2 win-loss record kasama ang New Zealand. Kasalukuyan namang spotless o wala pang talo ang Powerhouse Australia in 4 games. Sa kabila ng standing natin, sure spot naman na tayo sa next round ng qualifiers. Yun nga lang, matinding laban ang nakaabang dahil sa July 3, masusubukan ang tikas ng Gilas kontra New Zealand. Kasunod naman yan, ang huling game kontra sa Australia pagdating ng July 6. Kahit nga abante na tayo, Denise, to the next round, kailangan pa rin nating makakubra ng mga panalo dahil better record means better match-up pagdating ng next round nitong torneo na ito. At nakakatanggap din tayo ng ulat kanina na pagdating ng 8 p.m. Nakatakda rin magsagawa ng open practice yung mga players ng Gilas kung saan makikita nga natin kung kamusta yung kanilang team chemistry at ano yung mga strategies nila na posibleng ipakita at aasahan sa paparating na laban nila. Yan muna ang latest mula dito sa San Juan. Balik sa'yo, Denise. Maraming salamat, Ian Suyu. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bago pa man mapanood sa Primetime TV ang Sigabo ni Coco Martin, apay marami na po agad ang gumaya sa karakter niyang Sigabo. Isa na nga riyan ang ating very own na si Tito Mondi Lopez. Mga kapamilya, kayo to sit kapatid. Coco Martin po, Coco Mondi po. Kuhang-kuha naman ang long hair ni Gabo pero mukhang kailangan pa ni Tito Mondi ng maraming practice sa action scenes. Pero eto talaga ang mga kumarir na maging ka-look-alike si Gabo, ang Siga Boys. Mula po sa long hair, jacket hanggang sa lakad ni Coco Martin, kinarir. At mamaya ng 8 p.m. malalaman na po natin kung bakit ganun na lang karami ang umiidolo kay Gabo sa prime time ng Sigabo dito lang sa TV5. Eto pa nga, trending ang kilig na hatid ng Team Joji sa Kumusta. Sina Jody Santa Maria at Korean Oppa Ji Chang-wook,
isinisip ng malala ng fans. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. 어서오세요. Viral dito, trending doon. Matapos ang isang buwan mula ng umere, ang first ever Filipino and South Korean collab reality show na Kamusta? The Wookiee Fever is on. Kung si Ji Chang-wook nga naman ang food server mo, di ba? Kay Wookiee pala, sold na. Idinagdag pa ang mga gwapong surprise servers. Pero teka, don't be fooled sa good looks ni Wookiee. Dahil minsan, medyo pasmado rin ang bibig ni Beshi. Lalo na nung natuto siyang magtagalog. Chef! Chef, he has something to say. Tagal mo? Excuse me? Kung gaano dapat kabilis ang serving time sa Kamusta, ganun din kabilis na nai-ship ng viewers sina hall manager Jody Santamaria at server Wookiee. Dahil sa kanilang natural chemistry at interactions sa restaurant, marami ang kinilig sa Kamusta love team na Joji. Puno na rin ng edits ng Joji ang FYP sa social media. Basta! Kung hindi ka nakaka-relate sa kilig, nood na ng Kamusta. Every Saturdays at 8 p.m. at Sundays at 7 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking ng hipo ng ginang sa kasumibat na sagasaan ng bus. Kotse nagliyab sa intersection. At Alex Ayala umakyat ang world ranking matapos ang kanyang kampanya sa Berlin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bangkay na ng matagpuan ang nawawalang transgender sa Nueva Ecija. Ang suspect, ex-boyfriend nitong pilit umanong nakikipagbalikan. Sa Tarlac naman, hindi na nakauwi ng buhay ang 6 na taong gulang na babae mula sa eskwelahan. Narito ang Frontline Report. Nasa loob na ng kabaong nang inuwi na sa kanilang bahay ang nawawalang 6 na taong gulang na babae na yan sa Tarlac. Ang bata, pumasok lang sa eskwelahan noong June 19 pero hindi na nakauwi. Kinagabihan, natagpuan ng mga otoridad ang kanyang katawan sa sakahan. May marka ng pananakal, namamaga ang muka at putok ang labi. Base sa investigasyon, sinundo ang biktima sa school ng menor de edad na katiwala ng kanilang pamilya. Ang sumundong katiwala, galing pa umano sa isang birthday party at nakainom. Pero nang hindi nakabalik, dito na lumapit sa mga otoridad ang mga magulang ng bata. Ang katiwala na suspect sa krimen, nasa kustodiya na ng DSWD. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga otoridad ang resulta ng medico-legal ng biktima para malaman kung hinalay ba ito bago pinatay. Patuloy ang investigasyon. Sa Saragossa, Nueva Ecija naman, bangkay na matagpuan sa isang irigasyon sa bukid ang nawawalang transgender na si alias Bella. Nakatali ang mga paa nito at may pabigat na bato. Huli siyang nakitang kasama ang kanyang ex na si alias Baby Boy. Ang nakadiskubre sa katawan ng biktima at nag-report sa mga otoridad, mismong tatay ng kanyang ex-boyfriend. Nireport nung tatay nung suspect na nakita niya ron kasi bukid nila yun. Sa report ko, pinasok ko kasi na kinamatay niya is sa sakal. Tapos kasi tinalian yung kanyang paa, nilagyan ng pabigat sa tubig. Tingin ng mga otoridad, selos ang ugat sa krimen. Sa initial na motive, yun niya, parang selos, lumalabas na selos kasi naghiwalay na sila mga ilang linggo na naghiwalay tapos gusto makapagbalikan nung
ng suspect sa kanya. Agad namang dinampot ang suspect na si Baby Boy. Sa investigasyon, mahigit 1 taong naging magkarelasyon ng dalawa pero ilang linggo nang hiwalay. Aminado naman ang suspect na sinundo niya ang biktima noong araw na mawala ito pero tikom ang bibig kung siya ang may gawa ng krimen. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nahagip sa video ang 2 kotse na nagkasalpukan sa isang intersection sa Turkey. Sa video, makikita ang isa sa mga ito na biglang sumiklab dahil sa salpukan. Agad ding lumapit ang mga motorista at tumawag ng tulong para apulahin ang apoy. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng isa sa mga kotse at dinedma pa ang traffic light. Naisugod sa ospital ang sakay ng mga kotse. 4 ang sugatan at 2 sa kanila ang kritikal. Bigo sa una niyang title fight ang anak ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Eman Bacosa Pacquiao. Natalo si Eman via majority decision sa Philippine Boxing Federation Lightweight Championship kontra kay Rodelin Perez. 3 beses na napatumba ang anak ni Pacman bagamat natapos na naman ang laban. Mayroon ng 8 wins, 2 losses at 1 draw sa kanyang record si Eman matapos ang laban. Umangat naman sa 5 panalo at 4 na talo ang record ng kalaban niyang si Perez. Bagamat natalo sa semis ng Berlin Open, tumaas pa rin ang ranking ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa singles ng WTA. Sa latest listing, makikitang umangat ang posisyon ni Ayala sa rank 30 mula sa dating rank 35. Tumaas din ang kanyang points to 1,557. Sa kanyang kampanya, matatanda ang tinalo ni Alex ang world rank number 2 na si Elena Rybakina at world number 8 Elina Svitolina. Sunod na lalahok si Alex para sa Battenberg Open na gaganapin sa Germany. At yan muna ang mga frontline news sa sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, babaeng nagpa-rebond. Pero nung singilin na, ayaw magbayad. Inaresto. At basketballistang si Kai Soto humabol sa Father's Day. Misis niya, pregi na? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Rebond and run ang peg ng isang babaeng nagpa-hair treatment pero ayaw magbayad. Ang ending, abot hanggang kulungan ang haba ng kanyang hair. Umabot sa 3,500 pesos ang bill na ayaw raw bayaran ng suspect. Dahil dyan, agad namang humingi ng tulong ang management ng salon sa security ng mall. Nang maaresto ang babaeng nagpa-rebond, tinurn over na siya sa mga pulis. Wala pang pahayag ang suspect kung bakit ayaw niya magbayad. Sa ngayon, nahaharap siya sa reklamong estafa. Sa China naman, 2 ang patay matapos lamunin ng apoy ang isang gusali. Sa aerial video na ito, makikita kung gaano kalaki ang apoy. Ang gusaling yan ay isang auto supply market na may 4 na palapag at lawak na higit 4,000 square meters. Rumesponde naman ang mga bumbero at sa tindi ng apoy, umabot ng 4 na oras bago ito tuluyang naapula. Nasa 30 tao ang inilikas habang 2 rin ang naitalang sugatan. Inaalam pa ang naging sanhi ng sunog. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pasok na sa Father's Day greeting ang basketballistang si Kai Soto.
Sa kanya nga pong Instagram, inanunsyo ni Kai na buntis na ang misis niyang si Rere Madrid. Sa video post, makikita ang ilang check-up at ultrasound tests ni Rere, pati na ang kanyang tiny baby bump. Good news naman yan para sa kanilang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Nitong Mayo lang nang ikasal sina Kai at Rere sa isang garden ceremony sa Cavite. Susunod, malawang figure ng mga sikat na personalidad tampulan ng tukso online dahil di raw kamukha. Ano naman kayang reaksyon ng mismong artist na gumawa niyan? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang Startista Gallery sa isang theme park sa Pasay City. Tampok dyan ang display figure ng mga sikat na personalidad. Pero naging tampulan ito ng tukso dahil parang hindi naman daw kamukha. Narito ang Frontline Report. Oh, akala mo si Olympic gold medalist Heidelin Diaz, no? O ito, kamukha ba talaga ni Maui Taylor at Aramina? Sina Goma at Yorme. Talagang star-studded ang ganap sa Startista Gallery dahil sa iba't ibang display figures ng mga kilalang celebrity at personality. Gawa ang mga yan sa 3D printing at fiberglass material. Kung marami ang namangha, marami rin ang napanganga. Say ng mga netizen, anyari? Bakit daw ganun ang itsura ng ilang artista? Masakit para kay Jerry Santos, bahagi ng team na bumuo sa mga estatwa, ang mga nababasang negative comment online. Pero naiintindihan niya raw ang sentimiento ng publiko. Noong una, nalungkot ako para sa mga artist ko. Kasi pinag-ukulan nila ito ng panahon, ng oras, talento, at pagmamahal. Kami naman po ay tumatanggap ng mga kritisismo. Pero sana, wag naman mo yung masyadong harsh to the point na sobrang nakakasakit sa mga artist. Ginawa raw nila ang best para mapaganda at mahulman ng maayos ang mga imahe ng mga celebrity at personality na nakadisplay. Dumaan po to sa resin print and yung mga body nila is hand-sculpted po lahat. And yung mga paints, hand-painted din ng mga magagaling natin na artist. Around 4 months namin ginawa to lahat. Papasalamat kami sa Star City sa pagkakataon na binigay nila sa amin. No, kahit alam nila na first time namin gumawa ng ganitong klase na realistic na mukhang tao na statue. Nagpaliwanag naman ng pamunuan ng Star City ang nasa likod ng Startista Gallery sa ilang natatanggap na kritisismo. Etong mga lumalabas na mga comments, etong mga bashing, kung tawagin ng iba, bashing na yan, tapos yung iba naman ipinagtatanggol kami, maraming salamat sa nararamdaman ninyo. Layo ng gallery na ibida ang kontribusyon ng mga nakadisplay na celebrity sa entertainment industry. Dapat ding malaman ng mga kabataan ngayon kung ano ang mga nagawa ng mga artists na to sa ating buhay. Ginagawa raw ng pamunuan ng Startista Gallery ang iba't ibang hakbang para mapabuti pa ang gallery. Pakiusap naman ni Jerry sa publiko. Before sila mag-judge, kung pwede, bisitahin nila. Reserve your judgment until makabisit kayo dito. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Mga kapatid, may mga natawa at meron namang natuwa sa viral na Startista Gallery sa Star City. Sabi pa ng ilan, Madam Tussauds yarn?
Sikat ng pasyalan ang Madame Tussauds na merong mga wax figure na mga kilalang personalidad. Pero teka, alam nyo ba kung paano nagsimula ang wax figure? Throwback po tayo noong 1700s. Hindi para sa turismo o Instagram ang wax figures noon. Ginagamit po ito para i-document ang mga importanteng personalidad noong panahong wala pang kamera. Ang pinakasikat na pangalan sa likod ng wax figure ay si Marie Tussaud. Sa edad na 16, ginawa po niya ang kauna-unahan niyang wax portrait ng pilosopong si Voltaire noong 1777. At noong panahon ng revolusyon sa France, gumawa pa si Marie ng mga wax portrait ng mga sikat na personalidad para hindi sila makalimutan ng kasaysayan. Eto pang matindi, hindi po biro ang paggawa ng wax figures. Umaabot ng halos 800 oras o mahigit 33 araw para matapos ang isang realistic figure. Kaya kapag may wax figure ka na, ibig sabihin, certified iconic ka. Ka-level mo lang naman sina Taylor Swift, Beyonce at dito nga po sa Pilipinas, si Pia Wurtzbach, ang kauna-unahang Pilipinong nagka-wax figure sa Madame Tussauds. Pero ngayon, hindi na po puro wax ang gamit. Sa viral na Startista Gallery, 3D scanning at resin technology na ang ginagamit para mas detalyado at mas matibay ang mga rebulto. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, lalaki ng hipo raw ng ginang saka sumibat. Patay matapos masagasaan ng bus. At umaatikabong pilot episode ng inaabangang serye na si Gabo ni Coco Martin at Julia Montes mapapanood na ngayong gabi dito sa TV5. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lasing umanong lalaki matapos masagasaan ng bus sa Quezon City. Pero bago madisgrasya, abay ng hipo raw ito ng isang ginang sa lugar. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking ito na itinutulak palayo ng isang binatilyo. Kapansin-pansing pagewang-gewang din siyang maglakad. Ang lalaki pumasok daw sa isang bahay at hinipuan ng nanay ng binatilyong tumataboy sa kanya. Kwento ng biktimang si Jeng, laking gulat niya nang makasalubong sa loob ng kanyang bahay ang sospek. Bigla niya na lang pong inano yung kamay niya sa suso ko po. Pinisil niya yung suso ko. Nakita po nung anak kong bunso, sabi niya, bastos ka. Gumanon po siya, sumigaw po siya. Tapos nag-hysterical na po ako palabas. Hanggang nagkaano na po sa labas, nagkagulo na po. Hinala pa ni Jeng, lasing ang lalaki. Hindi na nahagip sa video pero ilang saglit lang matapos itaboy ang sospek, naglakad ito sa isang kalsada kung saan nabangga naman siya ng bus. Dugo ang humandusay ang lalaki sa kalsada. Isinugod pa siya sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Sa kabila ng atraso nito sa kanya, naawa pa rin si Jeng sa lalaki. Na-shock po, kasi sabi ko, kapablatter ko, tapos ganun. Ang hirap din po kasi magsalita na karme, kasi po, unang-una hindi ko siya ganun lubos kakilala. Agad namang inaresto ang bus driver. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang mga pulis. Maaaring maharap ang driver sa kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinalalayas na ng ilang residente ang kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagtipon-tipon ang mga residente para magkilos protesta sa bahagi ng Quirino Highway. Nananawagan sila sa Prime Water na itigil na ang operasyon sa lungsod. Isinagawa ang protesta matapos maglabas ng injunction ang isang korte sa Las Piñas kung saan pansamantalang hinaharang nito
ang plano ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte na palitan ang kasalukuyan nilang water service provider. Ginunita ng Alagang Kapatid Foundation ang Father's Day sa Sarangani habang tumutulong sa mga kapatid nating biktima ng lindol sa Mindanao. Katuwang ang iba't ibang foundation, nagkaroon tayo ng simpleng programa, pakain at relief operations kasama ang mga pamilya sa Barangay Lon Masla, Riverside sa bayan ng Malapatan. Sa saglit na pagkakataon, umalalay tayo sa mga kapatid nating bumabangon sa sakuna. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, ihanda na ang inyong mga pwesto, mga kapatid, dahil umpisa na ngayong gabi ng Sigabo nina Coco Martin at Julia Montes. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Hawak ni Gabo ang maleta. Ops, teka, hindi ang maleta na iniisip nyo ha. Behind the scenes shoot niya ni Coco Martin para sa highly anticipated primetime comeback niya, ang Sigabo. At ipina-experience yan mismo ni Direk Coco sa News 5. Sinamahan nga natin siya on set sa ginantoang lupa kung saan sinisimulan at tinatapos nila ang trabaho sa isang taimtim na pagdarasal. Gaganap si Coco bilang Sigabo, isang ex-con na may sikretong misyon. Ang treatment namin sa ginagawa namin, pelikula. Hindi na siya yung normal na soap opera or series, hindi. Hindi makukumpleto ang pakikipagsapalaran ni Gabo kung wala si Samantha Jacinto, ang abogadang investigative agent played by Coco's real-life partner Julia Montes. Tigil! Hindi na bakit na pinapatigil ah? Hoy! Hindi ako mag-dapper! Bukod sa pagiging bida, si Coco ang co-director at producer ng serye. Siyempre, katuwang ni Direk Coco sa operations ng programa si Julia. At sa gala, hindi kasi sabi ko nga, yun yung gusto kong dream ko na may tulong naman ako kay Coco. Kasi pag umuwi siya from work, kung iisipin pa niya yung mga bagay na kaya naman nang i-unload sa kanya, malaking bagay na rin. Hindi na ako nagmamadaling umuwi. Ini-enjoy na namin yung bawat oras kasi magkasama na kami ngayon. Also starring sa Coco Martin's Sigabo, sina JC Rivera, JM De Guzman, RC Munoz, Sue Ramirez, Jong Hilario, Edu Manzano, Carmi Martin, Chanda Romero, Irma Adlawan, Joey Marquez, at marami pang iba. Ngayong gabi, abangan ang pagbabalik primetime ng hari ng aksyon sa ating henerasyon. Coco Martin sa Sigabo. Mamaya na yan pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.